Ako po ay bumabati sa bawat isa sa atin ng isang magandang umaga sa bawat isa and Happy Lord's Day, Lifehouse Church. Again, salamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay kasama ko or tayo muli ay magkakasama ngayong umagang ito para makinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito. At sa oras na ito, ngayong araw, tayo po ay magpapatuloy. Atin po ay pagpapatuloy yung pag-aaral po natin sa ating series dito sa Book of Ephesians. And para po sa ating pagsisimula, inaanyayahan ko na ating pong buksan ang ating mga daladalang Biblia sa Ephesians chapter 3, verse 14 hanggang verse 19. Ephesians chapter 3, verse 14 hanggang verse 19. At kung inyo na po nakita sa inyong mga hawak na Bible, inaanyayahan ko po na tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. Sabi po dyan, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He might grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be strengthened to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, and the height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat dahil alam po namin na kayo po yung patuloy na nagkakaloob sa bawat isa sa amin ng kalakasan. Kayo po yung gumigising sa amin tuwing umaga, Panginoon. Nandyan po yung inyong sustaining grace sa amin sa pamagitan po ng buhay na patuloy niyo po pinagkakaloob. At sa umagang ito, Panginoon, salamat dahil dinala niyo po kami sa oras na ito, dito sa lugar na to, para po sama-samang kaming sumamba sa inyo, sama-sama kaming mag-worship sa inyo, at sama-sama kaming makinig ng inyong salita, Panginoon. Ama, ang dalangin ko sa pamagitan at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, kayo po ay mangusap sa amin sa pamagitan ng inyong salita, at ito ay i-apply namin sa aming mga buhay at magamit namin sa paglakad namin sa mundong ito, Panginoon. Ama, ang dalangin ko, patuloy niyo rin po akong itago sa inyong likuran at kayo po yung patuloy na mangusap at ang salita niyo nawa yung patuloy na mahayag sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. And again, sa yung pong ating binasa, tayo po ay nasa chapter 3 na ng Ephesians. Nasa kalahati na po tayo ng ating book. At kung atin pong maaalala, atin pong nabanggit sa mga nakalipas na ating pong pag-aaral sa Book of Ephesians na ito pong letter ni Pablo dito sa mga taga-Epeso, ito po ay divided into two parts. Ito ay divided into two parts. Yung first 3 chapter po, makikita po natin that Paul is talking about doctrines, about theology. Yun po yung binabanggit ni Paul doon sa unang mula chapter 1 hanggang chapter 3. Particularly, ang binabanggit po dyan ni Pablo ay yung pong doctrine ng predestination, yung doctrine ng election, adoption, and ng salvation po. And of course, in chapter 2, makikita natin kung paano tayong naging part ng iglesia ng ating Panginoon. Yun po yung first part. Samantalang yung kasunod po, yung next chapter from chapter 4 hanggang chapter 6, makikita naman natin na since yung theology or doctrine yung pinag-usapan doon sa first part, sa mga susunod na chapter naman ay makikita natin na ito po ay binabanggit dito ni Paul kung paano naman natin mai-apply sa buhay natin itong mga katotohanan, mga doktrinang ito na narinig natin mula sa ating Diyos. So, yan po yung i-discuss doon po sa simula chapter 4, doon sa second part ng ating pag-aaral dito po sa Book of Ephesians. Kaya naman, kung titignan po at ating pong obserbahan, ito pong ating passage na pag-aaralan ngayong araw na ito,
makikita po natin na si Paul ay nandoon sa time kung saan magta-transition na siya doon from teaching yung doctrine papunta doon sa application ng mga doctrines na ito. And dito nga po sa ating passage na binasa po natin sa Ephesians chapter 3, 14 to 20, pero next week, i-discuss po natin yung 20 to 21. No? So makikita po natin dito yung transition niya. No? Na ito, kung paano itong mga importanteng doktrinang ito ay magli-lead para sa kanila upang mabuhay or ipamuhay itong mga nalaman nila. This is why ito pong passage natin, makikita natin, it is a prayer. Ito po ay panalangin ni Paul para sa mga mananampalataya dito po sa Efeso. And of course, dahil pinag-aaralan natin ito ngayon, I believe ito din po yung nais ni Paul at ito din yung panalangin ni Paul para po sa bawat isa sa atin. And alam niyo mga kapatid, hindi po bago para kay Paul na ipanalangin yung po mga kapatid niya sa Panginoon. Hindi po bago kay Paul na makita natin na ipinapanalangin niya, na makita natin or mabasa niya sa kanyang mga letters, sa kanyang mga epistles, na ipinapanalangin niya yung kanyang mga recipient. No, kadalasan, kung mapapansin niyo po sa mga sulat ni Paul, sa mga epistles niya, talagang nandoon, sinasabi niya boldly sa mga mananampalataya or kung sino man yung sinulatan niya na sinasabi niya, ipinapanalangin ko kayo. I'm praying for you. No, yan po hindi po bago na makikita po natin kay Paul. At yan nga po, ang mapapansin natin dito sa chapter 1. No? And alam niyo mga kapatid, ito din yung isang reason kung bakit si Paul ay ganun na lamang yung passion niya na ipanalangin yung kanyang mga kapwa mananampalataya sa Panginoon. Dahil alam ni Paul kung gaano kaimportante ang isang panalangin. Kung gaano kaimportante na tayo ay nananalangin para sa isa't isa. No, kaya nga po, patuloy na ini-encourage ang bawat isa sa atin. No, tayo po ay merong gawain ng panalangin every Wednesday. And yun po yung ating prayer huddle. Kaya nga po patuloy pong ini-invite, inaanyayahan, patuloy kong ini-encourage ang bawat isa sa atin to join us sa ating prayer huddle every Wednesday. No, hindi po ito additional na gawain. Kumbaga, ito po yung dapat talaga bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, ay ginagawa natin, pinapractice natin sa buhay ng bawat isa sa atin. So again, I want to extend yung invitation sa bawat isa sa atin na mag-join tayo sa ating prayer huddle every Wednesday. Dahil importante po ang panalangin. Sabi nga po, prayer is the backbone of the church. O, yan po yung dahilan kung bakit tumatayo ang isang iglesia. Kung bakit nagpapatuloy ang isang iglesia. Ako po ay naniniwala na kapag ang isang iglesia, kapag walang ministeryo ng panalangin ng isang iglesia, ang iglesia ay patay. Hindi magpapatuloy ang isang iglesia. Kaya alam nyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako po ay naniniwala na nandoon yung puso natin para ipanalangin ng ating iglesia. Ako ay naniniwala, kaya nagpapatuloy ang ating iglesia, ang Lifehouse Church, dahil merong mga taong nananalangin para sa Lifehouse Church. Para dito, para sa iglesia ng Panginoon na ito. And of course, it is by grace kung bakit nagpapatuloy ang Lifehouse Church dahil ito ay iglesia ng ating Panginoon at wala nang iba. Hindi ito sa atin. Nasa Panginoon pa rin yung desisyon, yung kalooban ng Panginoon pa rin yung masusunod pagdating sa kanyang iglesia. No? Kaya alam niyo mga kapatid, itong ministeryo ng panalangin, ito pong ministry of prayer na ito, talagang malaking parte ito sa ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon para kay Pablo, para ipanalangin yung mga iglesia dito po sa New Testament. And dito nga po sa ating passage, makikita natin na itong panalangin na ito ay patuloy na ginagawa ni Pablo para sa mga iglesia dito sa iglesia dito sa Efeso, sa mga mananampalataya dito sa Efeso. And mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, obserbahan po natin
kung ano po yung makikita natin na ginagawa ni Paul habang siya ay nananalangin sa Panginoon. Dahil meron pong inire-reveal, itinuturo sa atin ng Panginoon sa kanyang salita, dito po sa ating passage, na makikita natin sa buhay panalangin ni Pablo. Unang-una, makikita po natin dyan sa ating passage, unang-unang makikita po natin dyan is yung sincerity ni Paul sa kanyang panalangin. The sincerity of Paul's prayer. Makikita po natin yan. Alam niyo mga kapatid, most of us, alam ko po na karamihan sa atin, kilala natin kung sino si Paul. Tama ba? Kilala po natin. Alam po natin kung ano naging background ni Paul, kung sino siya before siya tawaging Paul. Kilala natin, alam natin kung paano pinagkatiwala ng Panginoon yung ministeryong ito para sa Kanya. We know Him as a faithful servant of Christ. And alam niyo mga kapatid, He spent His whole life fulfilling yung tawag na ito at itong ministeryong ito na pinagkatiwala ni Kristo sa Kanya. Remember doon sa daan ng Damascus? Doon natin makikita kung paanong tinawag ng Panginoon si Paul para sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo. At yun ay sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nakita po natin at alam po nating lahat how He suffered and toiled for this ministry, for His ministry. And makikita din natin sa buhay niya na gano'n na lamang ang kanyang concern para sa spiritual welfare ng mga mananampalataya sa Efeso. That's why he sincerely pray para po sa mga mananampalataya. Kaya talagang seryoso siya sa paglapit sa Diyos, na ilapit ang mga mananampalataya, yung mga kapatid niya sa Panginoon, sa Diyos. Paul is sincere in praying for the believers. Yan po yung makikita natin dito sa ating passage. And makikita po natin kung gaano siya kaseryoso dahil meron po siyang reason. No, number 1, makikita po natin his reason in prayer. Makikita po natin yan in verse 14a. No? Sabi dyan, for this reason I bow my knees before the Father. No? Ano ba yung dahilan ni Paul? Bakit niya inilalapit itong mga mananampalataya sa Panginoon? Ano ba yung dahilan ni Pablo? Bakit niya kailangan ipanalangin yung mga mananampalataya dito sa Efeso? No, before po natin tignan yan, alam ko po, lahat tayo kapag lumalapit tayo sa Panginoon sa panalangin, lahat tayo may dahilan. Tama ba? Lahat tayo may reason kung bakit tayo lumalapit, kung bakit tayo dumadalangin sa ating Panginoon. Lahat tayo may reason kung bakit tayo nananalangin sa ating Diyos. No, kadalasan, kaya tayo nananalangin dahil meron tayong kailangan. Nananalangin tayo dahil meron tayong nararamdaman sa ating mga katawan. Tama ba? Kadalasan, yung reason natin kung bakit tayo nananalangin ay dahil we are asking for provision. Pero alam niyo mga kapatid, ang mapapansin natin sa panalangin ni Paul, hindi po ganon yung reason niya sa kanyang panalangin. His reason in prayer is not about his personal welfare. Hindi ito patungkol sa kung anong kailangan niya, kung bakit siya tapat na nananalangin sa ating Panginoon. His reason sa kanyang panalangin ay hindi po natin mababasa or wala tayong mababasa sa Biblia na si Paul ay nanalangin para sa kanyang sarili. Para sa kanyang mga pangangailangan. Wala po tayong mababasa sa Biblia na sinabi ni Paul, Lord, bigyan niyo po ako ng provision. At alam niyo, kung meron man tayong mabasa na nanalangin si Paul para sa kanyang sarili, ito ay panalangin para sa patuloy na ikauunlad ng ministeryo niya para sa Panginoon. So hindi pa rin para sa kanya. Paul's reason to pray para po sa mga mananampalataya dito sa Efeso is for them to not lose heart. For them to not lose heart. Na huwag silang panghinaan ng loob. Makikita natin yan in chapter 3, verse 11 to 13. Ano po yung sabi ni Paul dyan?
This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Verse 13, pansinin po natin, so I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. So ang sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya, huwag kayong panghinaan ng loob sa inyong pananampalataya. At yun yung panalangin, yun yung dahilan ni Paul. Yun yung reason ni Paul kung bakit lumapit si Paul sa Panginoon to pray for these believers. Remember mga kapatid, sa mga unang verses, sinabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso kung paano sila naligtas, kung paano sila pinili ng Panginoon before the foundation of the world. Nakita po natin sa mga unang bahagi po ng pag-aaral natin kung paano ang mga mananampalataya, ang mga hintil na ito ay naging kabahagi ng iglesia at ng pangako ng Panginoon. Nakita po natin yan, pinag-aralan po natin yan. Nakita po natin kung paano ang ministeryo ng kaligtasan ay nahayag sa mga hintil, sa ating mga Gentile, at kung paano tayo naging kabahagi sa pangako ng ating Diyos. Makita po natin yan sa Ephesians chapter 3, verse 4 to 6. And dahil po doon sa nakita, dahil po sa kaligtasan na ito, sa pananampalataya na ito, na meron ito pong mga tao sa Efeso, sa simbahan ng Efeso, nais ni Paul na huwag silang panghinaan ng loob. Kasi imagine nga naman, mga kapatid, remember, Paul is writing this letter habang siya ay nakakulong. Paul is writing this letter. He wrote this letter habang siya ay nandun at nakakulong sa Roma. Kaya naman, sinasabi ni Paul sa kanila, huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa aking nararanasang paghihirap. Dahil imagine, kayo na mananampalataya, makita nyo na itong taong ito nagbabahagi ng kaligtasan, ng mabuting balita. And then nakita nyo yung sitwasyon niya, nandoon na mahirap. Papayag ka ba or maniniwala ka ba sa kanyang sinasabi? Of course, kung ikaw ay hindi talagang sa Panginoon, hindi ka talagang maniniwala. Napakahirap paniwalaan. Magdadalawang isip ka talaga kung ito ba ay totoo or hindi. Kung totoo ba yung sinasabi ng taong ito, kung ito bang taong ito ay nagsasabi ng totoo na kapag ako ay nanampalataya doon sa Kristo na pinapangaral niya ay magkakaroon ako ng good life. Alam niyo, kaya po maraming tao yung nasusway, naluloko ng maraming gospel ngayon is because sinasabi yung gospel, sinasabi ng ilan or ng karamihan na once na ikaw ay naniwala kay Kristo, ikaw ay sasagana. Kapag ikaw ay naniwala kay Kristo, hindi ka maghihirap, yayaman ka. Yun ang sinasabi nila. Pero sa totoo lang, dahil nakita po natin kay Paul, yung sitwasyon niya, hindi po ganun. Once na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, sumampalataya sa ating Diyos, talagang nandyan ang suffering. At ang sabi ni Paul sa mga mananampalataya, at ang panalangin ni Paul sa mga mananampalatayang ito, do not lose heart. Kaya ganun na lamang yung paglapit ni Paul para sa mga mananampalatayang ito dito sa Efeso, para ipanalangin sila sa ating Panginoong Diyos. Again, ayaw ni Paul na panghinaan ng loob ang mga mananampalataya dahil sa kahirapan na maaari nilang kaharapin sa kanilang buhay, sa kanilang pagsunod kay Kristo. Ayaw po ni Paul na mangyari yon. Kaya seryoso yung panalangin na ginagawa ni Pablo para sa mga mananampalatayang ito sa Efeso. And of course, this is also our prayer. Mga kapatid, wag po sana tayong panghinaan ng loob sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Kapag may mga suffering tayo, may tribulation or circumstances or persecution sa buhay po natin, wag po sana tayong
panghinaan ng loob, mga kapatid. Kaya naman, mapapansin po natin yung pangalawang bagay dito, yung attitude ni Paul sa pananalangin. Yung attitude ni Paul sa pananalangin, verse 14b. Sabi po dyan, ano po yung attitude ni Paul? Sabi po ng ating passage, "For this reason, I bow my knees before the Father." That is his attitude. Paul showed his humility to God the Father with his knees bowed. Nakaluhod po si Pablo. Habang siya ay nananalangin, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, "For this reason, I bow my knees before the Father." Makikita po natin yung humbleness and humility ni Paul sa pananalangin para po sa mga mananampalataya dito sa Efeso. Ganun po kaseryoso, ganito po kasincere si Paul sa pananalangin sa mga mananampalatayang ito. Na siya ay halos nagmamakaawa at siya ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos para sa kanilang ikabubuti. Para sa ikabubuti ng mga mananampalataya. And ang reality, mga kapatid, sa atin, sa panahon natin ngayon, the reality for us today, believers, is sometimes we come to the Lord in prayer as if with a proud heart, as if meron tayong utang na loob sa ating Panginoon na everything na ipapanalangin natin sa ating Diyos ay dapat tugunin ng ating Panginoon. Nalalapit tayo sa Panginoon, "Lord, mananalangin ito, panalangin ko, dapat merong tugon ito." No? Sometimes ganun po yung attitude natin kapag lalapit tayo sa ating Panginoon. We are proud. Remember, mga kapatid, God is not a genie. Hindi po genie ang ating Panginoon. God is not a genie na He is required that He will grant everything that we ask. Alam niyo po ba kung ano yung genie? Kilala niyo po ba si Aladdin? Diba, meron po siyang genie. Meron siyang 3 wishes. Na kahit anong wish na hingin ni Aladdin, tutuparin po ng genie. And sometimes, ganun yung attitude natin sa Panginoon. Kapag lalapit tayo sa panalangin sa Panginoon at hindi tinugon ng Panginoon, wala na, "Lord, hindi ka naman ata totoo kasi hindi mo tinugon yung panalangin ko. Lord, hindi ka naman ata totoo kasi hindi ka ata nakikinig sa panalangin ko." Again, mga kapatid, remember, God is not a genie that He will grant everything that we ask sa Kanya. Hindi natin alipin ang Diyos para gawin at sundin niya ang lahat ng gusto natin, mga kapatid. Hindi porke nanalangin ka, ibig sabihin, kikilos ang Diyos. Hindi po ganun ang Panginoon natin. Mga kapatid, alalahanin natin na every time na pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, patuloy natin at palagi natin alalahanin sa buhay, sa puso natin, sa sarili natin kung sino at kung ano ang ating Diyos. Kung sino at kung ano ang ating Diyos. Kaya let's come to the Lord in prayer just like Paul. With a humble heart, nakaluhod, nagpapatira pa sa harapan ng ating Panginoon. Ganun po yung attitude na gustong makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na meron tayong humility and humbleness sa harapan niya kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya sa panalangin. And dito makikita nga po natin sa ating passage na si Paul ay nakaluhod, nananalangin sa ating Panginoon. Ibig sabihin ba nito, dapat ba pag magpipray tayo, nakaluhod din? Dapat ba kapag tayo ay nalangin, ibig sabihin dapat umiiyak, lumuluhod tayo sa harapan ng ating Panginoon? To be honest, hindi naman po ito required. Hindi naman required na ikaw ay lumuhod kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon. Hindi ito isang utos na kapag ka nanalangin ka ay dapat nakaluhod ka.
And then, sa totoo lang, actually mga kapatid, yung pong custom ng mga Jews kapag nananalangin, hindi po nakaluhod. Nakatayo. Yun po yung custom sa kanila. Yes, nakatayo and nakabukas yung mga kamay. Yun po yung custom sa kanila. So, ang tanong, bakit ito ipinakita ni Paul? Bakit ganito yung posture ni Paul sa pananalangin? Isang dahilan po is this. It's because this posture shows the attitude of humility, submission, reverence, and intense passion in prayer. Yung pong posture na ikaw ay nakaluhod kapag ikaw ay nagpipray sa Panginoon, yun po ay nagpapakita ng ng iyong attitude, ng iyong pagpapakumbaba, ng iyong pag-submit sa ating Panginoon na, Lord, ako po ay nananalangin pero not my will but your will be done. Ito po yung pagpapakita na ikaw ay talagang nandoon yung puso mo sa pananalangin para sa ating mga concern. This kind of posture na sa panalangin ay hindi natin kumbaga hindi lamang natin ito makikita kay Paul. Many faithful men of God do this same attitude, posture, every time they come to the Lord in prayer. So hindi lang si Pablo yung gumagawa ng prayer na ito, na ganitong uri o posture sa pananalangin, na ganitong attitude sa pananalangin. No, makikita po natin that Solomon prayed on his knees. Ezra prayed on his knees. Hindi po yun yung asawa ko, no? Ezra po sa Bible. No, the psalmist called us to kneel. No? Hindi po ako yan. Kneel, tuhod. No? Also, Daniel, alam po natin lahat ito, prayed on his knees. And people came to Jesus kneeling. Yung makikita po natin yan sa Matthew. And also Stephen. No? Sa Book of Acts, si Stephen po, nanalangin din siya, nakaluhod, habang siya po ay binabato hanggang sa mamatay. Si Peter, nanalangin po siya, nakaluhod. Si Paul, dito po sa ating passage. And more importantly po, si Christ mismo, ipinakita niya na ganitong posture ay pagpapakumbaba sa Panginoon. Nung siya po ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. Na nandoon na sinasabi niya, binanggit ng ating Panginoon, not my will, but your will be done. Alam niyo mga kapatid, the Bible showed us enough prayer that tells us that praying on our knees are not required. But it also showed us enough prayer that also tells us praying on our knees is good. So again, mga kapatid, hindi po required na ikaw ay nakaluhod sa panalangin. Ang importante sa Panginoon is yung nilalaman ng puso mo sa paglapit mo sa Kanya. Are you prideful sa Panginoon na ikaw ay nananalangin, or nananalangin ka na ang puso mo ay may pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos? And pangatlo po, bagay na ma-observe po natin doon po sa sincerity ng prayer ni Paul na makikita po natin sa kanyang pananalangin is yung confession niya sa panalangin. His confession in prayer. Verse 15, sabi po dyan, verse 14, basahin ko lang po yung verse 14. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Ano po yung makikita natin yan? Makikita po na nag-confess si Paul sa kanyang panalangin. Ito ay pagpapakita lamang na lubos na kilala ni Pablo ang kanyang Diyos na nilalapitan.
Lubos na kilala ni Paul kung sino ang ating Panginoon dahil kanyang ipinahayag sa pamagitan ng panalangin ito kung sino at kung ano ang ating Diyos. Paul confessed that God is supreme, and above all things, he confessed that He is the author and the beginning of all things, that our God is sovereign in everything. Yan po yung kinonfess ni Paul dyan nung sinabi niya, from whom every family in heaven and on earth is named. Kinikilala ni Paul, kilala ni Pablo kung sino at kung ano ang ating Panginoon. Kilala ni Paul kung sino yung Diyos na nilalapitan niya. Kaya si Paul, nung lumalapit at dumadalangin siya sa Panginoon, walang doubt sa puso ni Pablo or sa pag-iisip ni Paul na hindi tutugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Bakit? Dahil kilala niya kung sino yung dinadalanginan niya. Kilala niya kung sino yung pinapanalanginan niya. Kilala niya kung kanino niya inilalapit itong mga mananampalataya sa Efeso. Dahil alam niya na itong ipinapanalangin niya para sa mga Efeso, ito ay kalooban mismo ng ating Panginoon para sa kanila. Kaya kung tayo mga kapatid ay lumalapit sa ating Diyos sa panalangin, dapat nating suriin ang ating mga puso. Dapat natin i-search yung puso natin kung yung bang pinapanalangin natin ay kalooban ng Diyos or kagustuhan ko lamang. Gusto lamang natin. Patuloy suriin natin, patuloy ang puso natin. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon. Yung bang mga concern, mga prayers na ito ay kalooban ng Diyos sa akin. Maybe, kaya hindi sumasagot ang Panginoon sa panalangin natin dahil hindi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. At alam niyo mga kapatid, I believe malalaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating mga panalangin. Ito po ay malalaman natin depende sa content ng ating panalangin. Depende sa content ng panalangin natin. Ngayon yan po yung pangalawang bagay na makikita po natin sa ginawang panalangin ito ni Paul. Makikita po natin yung content ng panalangin ni Paul dito. Now again, aminin man natin sa hindi mga kapatid, most of the content ng ating panalangin sa Diyos ay kadalasan mga kahilingang panalangin para sa ating pisikal na pangailangan. Tama po ba? Mali? Most of us, ito po yung content ng panalangin natin. Every time we hear a prayer request, we often hear, Lord, ang prayer ko, sana patuloy na provision, financial sa Panginoon para sa aming pamilya, patuloy na kalakasan sa aming pamilya, patuloy na pag-iingat sa aming pamilya, or sa akin, or kagalingan para sa aking sakit na nararanasan. Yun po yung kadalasan naririnig natin na kahilingan or mga prayer requests sa buhay po ng bawat isa. Ako po, to be honest, ito rin talagang madalas, ito rin yung nagiging prayer request ko, provision, protection, health. And mga kapatid, don't get me wrong, no? Hindi po masama na hingin natin ito sa Panginoon. Again, itong mga bagay nito, ito'y pagpapakita din na wala tayong, nakinikilala natin ang Panginoon na siya yung makakapag-provide ng lahat para sa atin. At nag-glorify pa rin ang Panginoon sa atin. What's wrong mga kapatid is kung tayo ay nakafocus dito sa mga kahilingang ito. Kung yun na lamang palagi yung kahilingan na naririnig natin, kung yun na lamang lagi yung concern natin sa paglapit natin sa Panginoon, na tayo ay nananalangin sa Panginoon dahil meron lang tayong kailangan. Mga kapatid, kung titignan po natin, at kung obserbahan po natin, when was the last time na narinig mo yung kapatid mo na hiniling niya sa kanyang panalangin na lumago siya spiritually? Nabigyan siya ng Panginoon ng kauhawan
para mag-aral ng salita ng Diyos? Kailan mo narinig sa kapatid mo na hiniling niya sa panalangin na sinasabi niya, ipanalangin mo ako kapatid kasi gusto ko talagang lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Narinig ba natin yan sa mga kapatid natin? Alam nyo, mga kapatid, if we are more concerned about our physical needs rather than our spiritual needs, then we are on the right track. Or wrong track pala. Baligtad. Sabi diyan, if we are more concerned about our physical needs rather than our spiritual needs, then we are on a wrong track. Bakit? Because I believe, mga kapatid, if we desire and pray more about our spiritual maturity, then we will not be concerned about our spiritual or our physical needs because we will be satisfied and contented in Christ. Tama, mali? Kung tayo ay mas concerned sa mga pisikal na kailangan natin, then mali po yung puso natin sa paglapit sa Panginoon. Kung yun yung concern natin. Kasi si Paul, makikita po natin sa kanyang panalangin, hindi po ito yung concern niya para sa mga mananampalataya sa Efeso. Verse 16, makikita natin that Paul's prayer, ang panalangin ni Paul is prayer for strength in the inner man, inner being ng mga mananampalataya dito sa Efeso. Sabi sa verse 16, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. No, alam niyo, gusto ko po yung kung paano in-state ito ng isang reliable na commentary dito po sa content ng prayer na ito ni Paul. Sabi po ito po nakuha ko sa Enduring Word Bible Commentary. Very reliable yan, so sinasuggest ko. Kapag gusto niyo pong mag-aral, pwede niyo pong tignan. I-cite po yung website na yan. Sabi po nito, dito, Paul asked that they would be strengthened with might or power, and that the strength would be according to the riches of His glory. He also prayed that the strength would come through the Holy Spirit, and that it would be put in their inner man. Now, ang tanong, mga kapatid, ano ba itong inner man na ito na binabanggit ni Paul dito? Ano bang ibig sabihin ni Paul nung sinabi niya nung pinapanalangin niya na nawa ay palakasin ng Diyos, ng Panginoon, yung inner man ng mga mananampalataya dito sa Efeso? Alam niyo, ito pong inner man, si Paul po yung kadalasang gumagamit nito. At madalas po itong, kumbaga, sa kanya po natin ito makikita. At ito pong term na ito, this is another term ni Paul para po sa spiritual na aspeto ng buhay ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, yung inner man, kapag sinabi yan ni Paul na inner man, that means your spirit. Yung espiritu mo mismo. Ito ay sadyang importante na dapat talagang palakasin sa bawat isa. Dahil yung espiritong yan na meron po tayo, yan po yung espiritu na binuhay ng ating Diyos mula sa mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Remember, we are dead in our trespasses and sin. Patay po ang ating espiritu, and yan po yung binuhay ng ating Panginoon nung tayo po ay nanampalataya sa Kanya. It is within our spirits that we are born again. That's in John chapter 3, verse 3 to 6. And sa pamagitan din po, yung pong spirito na meron tayo na binuhay ng Panginoon, yan po yung kinoconvict ng banal na spirito sa atin sa mga kasalanang ginawa or ginagawa natin sa harapan ng ating Diyos. Yan po yung inner man na binabanggit ni Paul. Kaya ang panalangin ni Paul, that you may be strengthened in your inner man. Nais ni Paul, ang panalangin ni Paul na lumakas yung espiritu ng pananampalataya ng mga mananampalatayang ito sa Efeso.
Kaya naman in this passage again, makikita natin kung gaano kahalaga para kay Paul, para sa kanya na ipanalangin ang kalakasang espiritual ng mga minamahal niyang kapatid sa Panginoon. Dahil nakikipag-communicate ang Panginoong Diyos sa atin patungkol sa kanyang pagnanais, patungkol sa kanyang kalooban sa pamagitan ng Espiritu na binigyan niya ng buhay. Doon po nakikipag-communicate, doon po nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya mapapansin natin, kung ikaw ay hindi mananampalataya, kung ikaw ay wala sa Panginoon, never mo. Totoo yung sinabi ng salita ng Panginoon ni Paul, na hindi mo maiintindihan, hindi mo hahanapin, hindi mo mauunawaan yung mga bagay patungkol sa Diyos kung ikaw ay patay sa Espiritu. Dahil doon po nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating mga espiritu na binigyan niya, na binuhay niya muli. Kaya ang dalangin ni Paul para sa atin ay maging matibay at matatag tayo sa ating spiritual na buhay. Sa pamamagitan ng kalakasang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan through the sustaining power of the Holy Spirit. And Paul asked this prayer to God for all the believers because he know that God will give it according or grant it according to the riches of His glory. Alam natin lahat kung gaano kayaman ang ating Diyos, kung gaano kayaman sa biyaya, sa grasya ang ating Panginoon. Alam natin lahat yan, na sa tuwing magkakaloob siya sa atin ng pagpapala, ito ay binibigay niya ng ayon sa kanyang kayamanan at hindi lamang mula sa kanyang kayamanan. No? Hindi siya nagbibigay out of His riches. Nagbibigay siya according to His riches. Ano yung difference? No? Kilala niyo po si Henry C. No, patay na po yun, pero alam kong kilala niyo yun. May-ari ng Robinson. Joke lang. May-ari ng SM. Siya yung pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Tama ba? Siya ba yung ang siba? Pag sinabi pong giving out of his riches, for example, nakasalubong niyo po si Henry C. na patay na, no? Pero yung pinakamayamang tao sa mundo, or dito sa Pilipinas na lang, nakasalubong niyo siya at nakilala niyo siya, ay, ikaw di ba yung pinakamayaman? Tapos, sinabi niya sa'yo, ako nga. Yabang, no? Tapos binigyan ka niya ng 1,000 pesos. Masaya ka na yun kasi 1,000. Ibig sabihin nun, he just giving out of his riches. Pero kapag nakasalubong niyo siya, tapos binigyan ka niya ng 10 million, he is giving according to his riches. Ganun po yun. Yun po yung difference ng dalawa. And alam po natin lahat, kaya ang panalangin ni Paul sa Panginoon para po sa mga mananampalataya, ang sabi niya, that God, sa verse 16, ang sabi niya doon, that according to the riches of His glory, He might grant you to be strengthened with the power through His Spirit in your inner being. So, ibig sabihin, yung biyaya ng Panginoon na ipagkakaloob sa mga mananampalataya para palakasin yung inner being natin bilang mga mananampalataya, He will give it according to His riches. Ayon sa kanyang kayamanan. Hindi latak, mga kapatid. Hindi latak. Ayon sa kanyang mga kayamanan. Kaya mapalad tayo dahil hindi madamot ang ating Diyos. Dahil He always gives according to His riches, not out of His riches. Dahil kung siya ay nagkakaloob na ayon lamang sa kanyang kayamanan. I believe kung hindi niya ipagkakaloob or kung hindi siya nagkakaloob ng ayon sa kanyang kayamanan, ako po'y naniniwala na hindi po natin mararanasan at makikita yung kamatayan ni Kristo sa krus.
kung hindi niya ipinagkaloob yung grasya niya sa ng ayon sa kanyang kayamanan, wala pong magsasacrifice na Christ para po sa atin. And possibly, wala pong kaligtasan. Possibly, walang kaligtasan. Kasi, maaari niyang iparanas lang sa atin na pinagpapala niya tayo ngayon. Na sa mundong ito, pero at the end, nandun pa rin, mararanasan pa rin natin yung parusa ng kasalanan natin. Pero dahil yung grasya niya ay binibigay niya according to His riches, nakita natin kung paano niya sinacrifice yung kanya nag-iisang anak na si Kristo para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran, para sa ating katubusan. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil binigay ng Diyos ang kanyang biyaya ng ayon sa kanyang kayamanan. Lubos-lubos yung biyaya na pinaranas sa atin. Lubos-lubos yung pag-ibig na ibinigay niya para sa bawat isa sa atin, para makita natin kung sino at kung ano yung Diyos na sinasamba po natin. Pangalawa, makikita po natin, ma-observe po natin sa panalangin ni Paul, na content ng panalangin niya is yung prayer niya for the indwelling Christ. Prayer for the indwelling Christ. In Ephesians chapter 3, verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Siguro, ang tanong nyo, di ba, Pastor, kapag ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoon, di ba nandyan na si Kristo sa puso mo? Yes, that's true mga kapatid. But the word dwell na binabanggit po dito, again, sabi po, ang ibig sabihin po ng word na dwell is to live in or to settle in. Ibig sabihin dito ni Paul sa panalangin ito is yung pananahan ng Panginoon sa kanila ay manatili. Kumbaga, i-consume. I-consume ng Panginoon yung puso nila na sa ang Panginoon yung nakaupo sa trono ng ating mga puso at hindi ang ating mga sarili. No? Kasi pwede pong, Lord, sinusurrender ko po ito, pero hindi po ito. Lord, gusto ko manguna ka sa part na to ng buhay ko, pero ito akin lang to. Ang ibig sabihin ni Paul dito na panalangin niya na mag-dwell ang Panginoong Jesucristo sa kanila is to consume their heart by saying, Jesus, you should be the one sitting in the throne of my heart at hindi ako. Ibig sabihin, kung si Kristo po yung nakaupo at nananahan sa puso po ng bawat isa sa atin, wala tayong ibang susundin kundi kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung gustong mangyari ni Paul. Yun po yung panalangin ni Paul para sa mga mananampalataya dito po sa Efeso. Sabi po ni MacArthur, Christ is at home, finding comfort and satisfaction only where the hearts are cleansed of sin and filled with His Spirit. So mafe-feel ng ating Panginoon na He is at home kung yung puso po natin ay malinis sa kasalanan at tayo po ay puno ng banal na Espiritu. Now, ang tanong, ano po yung kalalagayan ng puso mo ngayon? Sino yung nananahan sa puso mo? Sino yung nakaupo sa trono ng iyong puso? Yung sarili mo ba? Or si Kristo na nagligtas sa'yo? Sino yung nasusunod sa buhay mo? Ikaw ba? O si Kristo? Sino yung nakikita sa buhay mo after Sunday? Yung dating ikaw o yung buhay na binago ni Kristo? Mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit ganito yung panalangin ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso. Dahil nais ni Paul na makita sa buhay ng mga mananampalataya yung pong bunga ng kanilang kaligtasan. At yan po yung pangatlong bagay.
or pangatlong bagay na makikita po natin sa panalangin ni Paul, prayer for the evidence of a changed life. Sabi diyan, so that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love, that may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, and the height, and depth. Malinaw na sinabi ni Paul sa mga mananampalataya, ang panalangin ni Paul sa mga mananampalatayang ito, na I'm praying for you all of this so that you, mga kapatid, so that you, upang maging malalim kayo, upang maging matibay kayo sa inyong pag-ibig, unang-una sa ating Diyos, pangalawa, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yun po yung panalangin ni Paul. No, kaya sabi, kung nananahan sa atin at si Kristo ang nangunguna sa ating mga puso, ang mga bagay na ito, yung pag-ibig, ay makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ng panalangin ni Paul, tayo ay lumalim sa ating pag-ibig, maging grounded, maging matatag, maging matibay yung ating pag-ibig sa Kanya, unang-una sa Kanya, sa Diyos. Kasi kung hindi yun magiging malalim at hindi yun magiging matibay, then never po yan, hindi po yan makikita or hindi po natin yan maiipamuhay sa ating mga sarili araw-araw. Kung tayo po ay malalim sa ating pag-ibig sa ating Diyos, yan po ay mag-uumapaw at maipapakita po natin yan sa ibang tao. At yan po ay mapapakita natin unang-una sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng pag-ibig na naranasan din natin mula sa ating Diyos. At pang-apat, lastly, na ma-observe po natin dyan, sa panalangin ni Paul, na content ng panalangin ni Paul, is that yung pong prayer niya upang mas makilala, prayer for knowing the fullness of God. Verse 19, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Paul's prayer is not impossible. Alam po natin that knowing the love of Christ and knowing the fullness of God, ito po ay hindi natin kayang makomprehend. Pero posible po para sa atin na magkaroon tayo ng glimpse ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At unang-una nga na nakita po natin at naranasan natin yan nung tayo iniligtas ng ating Panginoon. Ang panalangin ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso ay patuloy na makilala nila, malaman nila kung gaano kalalim yung pag-ibig na ipinaranas sa kanila ng Diyos. At sa pamagitan nito, mga kapatid, mas makilala nila ng lubos kung sino yung Diyos na nagligtas sa Kanya. At ito po yung panalangin ni Paul sa atin. Nais ng Panginoon na mas makilala natin, maunawaan natin ang lubusan kung gaano kalawak at kalaki yung Kanyang pag-ibig niya na walang kahit anumang kasalanan ang kayang magtanggal ng pag-ibig niya sa atin. Pag sinabi pong filled with the fullness of God, pag sinabi pong filled, yan po ang ibig sabihin po niyan ay walang kakulangan. Walang kakulangan. Yan po ang ibig sabihin po ng filled with the fullness of God. Ibig sabihin, makilala natin ang Panginoon ng lubos-lubos at walang kakulangan sa ating buhay. I believe, mga kapatid, this is the ultimate purpose ni Paul sa kanyang panalangin para sa mga mananampalatayang ito sa Efeso. And this is his ultimate purpose or ultimate purpose ng Panginoon kung bakit inaaral natin ito. Dahil gusto ng ating Panginoon na mas makilala natin siya ng lubusan, makita natin siya ng lubusan, kung gaano siya kaganda, yung kanyang kagandahan, kung gaano siya makapangyarihan para sa bawat isa atin at kung paanong ipinakita niya yung pag-ibig niya sa atin sa kabila ng mga kasalanang nagawa natin sa Kaniyang harapan.
Kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, then again, mapalad ka sapagkat nakita mo kung gaano kaganda at kabuti at kalawak ang kanyang pag-ibig. Yun po yung sinasabi doon ni Paul na hindi po measurement yung height, depth, length. Ang gustong ipakita ni Paul doon na hindi kayang sukatin ni numan yung pag-ibig ng Diyos, yung grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang panalangin ni Paul sa mga mananampalataya ay lubusan natin itong maunawaan. Lubusan natin itong makita. And bilang bottom line, mga kapatid, and dito po ako magwawakas, prayer is very vital for our life, for our personal growth, and for the growth of the believers in the church. Prayer is very vital for our lives, for our personal growth, and for the growth of the believers in the church. Mga kapatid, if we believe that prayer is very vital sa atin, personal na buhay bilang mga mananampalataya, at para sa ating iglesia, then I encourage you, mga kapatid, let's pray for one another. Let's pray for one another. Not just for our physical needs, but more importantly, pray for your brothers and sisters sa Panginoon. Pinalangin niyo yung kanilang patuloy na paglagong espiritual sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa paalaala na pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napaka-importante po na kami po ay nananalangin. Salamat po sa buhay ni Paul na nakita po namin kung paano po siya dumadalangin sa inyo. Nakita po natin kung gaano siya kaseryoso na lumapit sa inyo, kung ano yung content ng kanyang panalangin. And yung pong content na ito, hindi po ito para sa kanyang personal na pangailangan or personal na pangailangan ng mga mananampalataya, kundi yung content ng panalangin niya is for our spiritual welfare, Panginoon. Lord, help us, Lord, to focus more and to have concern more sa aming spiritual na kalalagayan. Lord, help us to grow spiritually. Help us, Lord, to know the vastness of your love. Help us, Lord, to know and help us, Lord, to understand your fullness, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.